Yao-yao, hindi ba iyan ang palaging umaagaw sa pwesto mo bilang rank 1 na si Tao Ran? Pakiusap, wag mo akong gambalain sa paghahanap ng libro. Ginagambala nga kita, ano ngayon? Kayo. Hayaan mo na siya, Lina. Hindi natin alam kung siya pa rin ba ang magiging rank 1 sa susunod. Hindi pa iyan sigurado. Tignan na lang natin. Sabi ko na nga ba, sa akin na ang pwestong rank 1. Isang taon na ang nakalipas nang ilabas ang resulta para sa scholarship. Bakit may ganito sa loob ng libro? Base sa kwento ng libro, 10 pang minuto, lalapitan ako ni Gu Yeye sa ilalim ng utos ni Lin Shuyao upang makuha ang loob ko. At dahil doon, mai-inlove ako kay Gu Yeye hanggang sa pabayaan ko na ang aking pag-aaral. Sa huli, si Lin Shuyao ang magiging rank 1. Bilang mawawala ang scholarship ko, mawawalan din ako ng pondo, at pati ang nanay ko ay mawawala dahil walang pambayad sa paggamot. Miss, ayos ka lang ba? Guye. Ginawa nga niya ang eksaktong nangyari sa comics. Ang mundong ginagalawan ko ay isa palang comics. Ang lugar kung saan ako nakatira ay isa palang comics. Base sa kwento sa comics, nilapitan niya ako dahil sa utos ni Lin Shuyao. Tulungan mo na ako, Kuya Yeye. Napakasama talaga ng Tao Ran na iyon. Lagi niyang inaagaw sa akin ang pagiging rank 1. Dahil sa nangyaring ito, itinigil ng mga magulang ko ang allowance ko. Yao-yao? Gusto kitang tulungan, pero paano ko gagawin iyon? Hindi naman pwedeng pakiusapan ko siya na huwag na siyang mag-aral, di ba? Tama ka. Dapat ay tumigil na lang siyang mag-aral. Kuya Yeye, ligawan mo kaya siya. Kapag busy na siya sa pakikipag-date, wala na siyang oras para mag-aral. Huwag kang ngang magbiro ng ganyan, Yao-yao. Hindi ako nagbibiro. Balita ko ay mayroon pa siyang may sakit na inang inaalagaan. Kapag hindi ka pumayag sa gusto ko, sisiguraduhin ko na ang nanay niya ay hindi na tuluyang, Wala talaga akong magagawa sa'yo. Sige na, tutulungan na kita. ikaw talaga ang pinakamabait, Kuya Yeye. Classmate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, salamat ha. Kung totoo man ang lahat ng nangyayari sa comics na ito, paniguradong babalik pa si Gu Yeye. Kapag nabigo siya, sa ugali ni Lin Shuyao, posibleng mapahamak si Mama dahil sa akin. Bakit kami ni Mama? Magiging hamak na extra lang na itinakdang mawala sa comics? Kailangan kong lumaban. Tao Ran, hindi ko alam kung kailan pa ito nagsimula, pero lagi kang nasa isip ko. Ngayon ko lang na-realize na mahal na pala talaga kita. Pwede ba kitang maging girlfriend? Walang makakatanggi sa karisma ni Kuya Yeye. Mula noong bata pa ako, nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Oo, pumapayag ako. Tinatanggap kita. Bagay na bagay ang top student at ang heartthrob. Lin Shuyao, Gu Yeye, tinatanggap ko na ang hamon nyo. Hindi na ba sila papasok? Siguradong ibabagsak sila ni Madam Extinction. Napakalakas ng loob nila. Tao Ran, maghintay ka lang na matalo kita. Lin Shuyao, ang piyesa na si Gu Yeye, kung ang nagpapatakbo sa kanya ay ikaw. Pwede ring maging ako. Si Gu Yeye ay parang isang matamis na lason. Ipinaranas niya sa akin ang lahat ng saya. At ang kailangan ko lang gawin ay makisama sa inyong palabas. Lin Shuyao, sabik na akong makita ang magiging mukha mo sa huli.
Isang buwan nang nagpapabaya si Tauran. Sa pagkakataong ito, mapupunta sa akin ang unang pwesto. Para sa unang pwesto sa midterm exam? Kamag-aral na si Tauran. Kamag-aral na si Tauran? Paano mangyayari iyon? Galit ka na ba? Magsisimula na ba tayong maghigpit? Ranran, pwede bang tigilan mo na muna ang pagbabasa? Boyfriend mo naman ako? Dapat ay sa akin ka lang nakatutok. Bakit? Hindi ba ako gwapo kanina? Sa wakas, hindi mo na mapigilan ang sarili mo. Gwapo naman. Ranran, Guyiye. Gusto ko talagang ibigay ang buong oras ko sa iyo. Pero kailangan ko po talagang mag-aral. Nasa ICU pa ang nanay ko at ang scholarship ko ang tanging inaasahan para madugtungan ang buhay niya. Ako, Ranran. Tutulungan kita. Ranran. Hayaan mong tulungan kita, okay? Ayokong nahihirapan ka ng ganyan. Yiye, salamat. Guyiye, welcome sa laro na ito. Ranran, babayaran ko lang ang mga bills. Sige. Nay, maayos na ang pambayad sa ospital. Tama po kayo. Kayang baguhin ng pag-aaral ang tadhana. Ang gamitin ang grado ko para sa panggamot nyo. Sulit na rin ito, di ba? Tumahimik muna ang lahat. Lin Shuyao, congratulations sa pagkuha ng unang pwesto sa mock exam para sa grad school. Shuyaw, ikaw na talaga ang pinakamagaling. Tauran? Ano bang nangyayari sa iyo? Ang mock exam na ito para sa recommendation, bagamat hindi nito direktang itinatakda ang huling resulta dahil sa mga dati mong grado, hindi ka dapat nagiging kampante ng ganyan. Lin Shuyao, masaya ka siguro sa resultang ito? Pasensya na po, guro. Binigo ko po kayo. Guro, itong si classmate tao ay laging umaalis ng maaga at gabi na umuwi. Baka naman sa kama na nauubos ang lakas niya. Wala na siyang oras para mag-aral, hindi ba guys? Tama po iyon, guro. Tauran, mukhang madami kang ginagawa sa kama ah. Malandi. Tahimik ang lahat. Mga estudyante kayo, dapat ay sa pag-aaral kayo nakatutok. Sa susunod, ang mga usapang walang kinalaman sa klase, ayaw ko nang marinig. Totoo naman kasi iyon. Hoy, ikaw! Classmate tao, bakit parang proud ka pa sa ginagawa mo? Baka sa huli ay hindi ka makapagtapos? Napakakahiya noon. Tauran, hindi ka siguro makapaniwala, no? Bakit hindi ka na lang magsimulang? Bitawan si Guyiye? At mag-aral na lang ng mabuti. Iwanan mo na si Guyiye. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Bakit naman ako mawawala ng loob? Napakabuti ng boyfriend ko sa akin, hindi ba? Ibig mo bang sabihin, gusto mo rin siya? Ano ba ang nagpapabalisa sa iyo, Lin Shuyao? Paano mangyayari iyon? Ano bang pinagsasabi mo? Paano ko naman magagawang... Tama na!
Si Taura ng girlfriend ko. At kapag nakarinig pa ako ng hindi maganda, ipapahanap kayo ng tatay ko isa-isa. Porke ba anak lang siya ng prinsipal? Ano namang ipinagmamalaki niya? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Aye. Tara na. Tingnan mo kung paano siya maglandi. At si Guyiya naman, dapat ay sa iyo lang siya. Tama na yan, Lina. Naku, Yayayaw, masyadong madali kang apihin. Paano na lang kung wala ako? Malapit na. Kapag nakuha na ang slot para sa recommendation, matatapos na ang lahat ng ito. Kuya Yiye, magsisimula na ang exam para sa recommendation. Kailangan mo pang mas galingan. Huwag mong hahayaang makapag-focus si Tauran sa exam para sa scholarship. Naintindihan ko? Alam ko na po, baby, ikaw rin. Guyiye, bakit ka pa rin nakikipag-chat sa kanya? Magkasama tayo ngayon. Ano bang kinakagalit mo, Lin Shuyao? Ikaw naman ang may gustong makipagrelasyon ako sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Hindi ko naman sinabing ganyan ang pakikitungo mo sa kanya. Sige, makikipag-break na ako sa kanya ngayon para makapag-aral na siya ng mabuti. Hindi. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Gagawin ko ang gusto mo. Hoy. Antayin mo ako. Simula pa lang ito, mas gaganda pa ang eksena. Sa comics, sina Lin Shuyao at Gu Yiye ay aamin na sa nararamdaman nila. Ang pinakaaabangang eksena ay narito na sa wakas. Aye, ingat. Ranran, Sa pagitan ng kaibigan mula bata at ng kinabukasan ng iyong tagapagligtas, ano ang pipiliin mo? Gu Yiye. Masaya ba? Sinadya niya iyon si Tauran. Dahil sa pakikialam ko, nagbago ang daloy ng kuwento. Pagkakataon ko na ito. Ranran, konti na lang. Malapit na tayo sa clinic. Dagdagan ko pa kaya, dapat na talaga akong magsaya kasama si Gu Yiye. Ito na ang pinakamagandang panahon para sa heartthrob ng school at pagkatapos kong ibigay ang lahat, nararapat lang ito sa akin. Doktor? 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 Bakit wala rito ang doktor? Ranran, masakit ba? Hindi ito masakit. Ayos lang ako basta't ligtas ka. Ranran? Pangako, sa susunod, huwag mo nang hayaan ang sarili mo na mapahamak. Ayos ba? Pero, Aye, ayaw kitang masaktan. Hangal? Hindi ako karapat-dapat sa kabutihan mo. Aye, karapat-dapat ka. Dahil gusto kita. Ako. Gusto rin kita. Gusto rin kita. Lin Shuyao, kontento ka na ba sa nakikita mo? Hindi, puro kasinungalingan yan. Siguradong ginagawa ito ni Kuya Yiye para sa akin. Sinasabi niya lang yan para lokohin siya. Kuya Yiye, dapat akin lang siya. Kuya Yiye, uminom ka muna ng tubig. Wag na, ikaw na lang ang uminom. May tubig ako. Binili ko talaga to para sa'yo. Kuya Yiye, ikaw? Sa tuwing lalapit si Lin Shuyao kay Gu Yiye, tahimik na lang akong umaalis. Sa paglipas ng panahon, kahit wala ako roon, kusang gagawa si Gu Yiye ng distansya.
Guyey, nahulog ka na sa pain. Aye. Ranran? Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay. Tara na. Tara. Mukhang naitanim na ang binhi ng kaguluhan. Kapag naitanim na ang binhi ng gulo, panahon na para mas patitindiin ito. Simula noon, umaasa ako sa comics para malaman ang lokasyon nilang dalawa, Guyiye. Nagsimula ng sadyang maging malimit sa harap ni Lin Shuyao ang pagpapakita ng paglalambing. Kuya Yiye, 1 beses. 2 beses. 3 beses. 4 na beses. Sige, ayos na usapan natin. Sabay tayong kumain bukas ng tanghali, ha? Gaya ng inaasahan, nainis na siya. Anong gagawin nyo? Taoran, pinapayuhan kita na lumayo kay Kuya Yiye. Sa totoo lang, kahit sa ang anggulo tignan, hindi ka bagay kay Gu Yiye. Kung may galang ka, makipaghiwalay ka na sa kanya. Naintindihan mo ba? Magsalita ka. Pero, ang pagsasama namin ni Eye, ano ba ang kinalaman niyan kay classmate Lin? Anong kinalaman? Ang aming Shuyaw at Guyiye ay magkababata, pinagkasundo silang ipakasal ng mga magulang simula pagkabata. Anong sinasabi mong kinalaman? Niloloko nyo lang ako, hindi ba? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? 3. 2. 1. Ranran, Nandito na siya. Ranran, maayos ka lang ba? Guyiye, kahit na may nakatakda ka ng kasal sa kanya, simula pa nung bata kayo, bakit kailangan mo pa akong guluhin? Guyiye, gayong nakatakda na ang kasal nyo simula pagkabata, bakit mo pa ako nilalapitan? Ito. Hindi ito totoo. Ang tungkol sa amin ni Shuyao, isang biro lang iyon ng mga magulang namin. Totoo. Totoo ba iyan? Oo, Kuya Yiye, biro lang ka mo? Talaga bang minahal mo na si Taoran? Shuyao? Alam kong may gusto ka sa akin, pero hindi nyo naman dapat ginagawa ito kay kamag-aral na si Taoran, hindi ba? Pangbubulas na ito sa paaralan. Kapag nalaman ito ni Guro, tiyak na mapaparusahan ka. Ayaw mo namang mawala ang iyong slot sa scholarship. Dahil lang sa parusang ito, di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Ang tungkol kay kamag-aral na si Taoran, nakikipag-usap lang naman kami sa kanya. Kuya Yiye, wala talaga akong ginawang masama kay classmate Tao. Siya ang nagpatawag sa akin. Binalaan niya akong layuan kita. Maniwala ka sa akin. Bala, sa harap ng katotohanan, nagagawa mo pa ring magdahilan? Ito, Lin Shuyao. Narinig ko ang usapan ninyo, kaya agad akong pumunta rito. minaliit pala kita. Kuya Yiye, sa kanya ka pa rin ba kakampi? Dahil lang, Ranran, hayaan na lang muna natin ang nangyari. Hindi maganda kapag lumaki pa ito. Hahayaan? Guye, ako ang girlfriend mo, pero kakampihan mo ang ibang tao. Oo nga pala, nakalimutan ko na magkababata kayo at ako lang pala ang saling pusa rito. Kung ganoon, ako na lang ang kusang lalayo. Ranran. Hindi ganoon yon, makinig ka sa paliwanag ko. Kuya Yiye, ano pa ang dapat ipaliwanag? Iyan naman ang totoo. Kami ni Yiye ay magkababata. Isang tagalabas na gaya mo lang ba ang makakasira niyon? Hindi ba, Kuya Yiye? Sige, balikan nyo ang nakaraan nyo.
Aalis na ako. Run, run. Run, run. Run, run. Kuya Yiye, dahil alam na rin naman niya, makipaghiwalay ka na sa kanya. Matagal mo na akong hindi sinasamahan. Sa akin ka lang ngayong gabi. Run, run. Hintayin mo ako. Go Yiye. Bumalik ka rito. Akin ka lang. Tauran, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Run, run. Run, run. Pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Pakiusap. Guyiye, bakit mo pa ba ako hinahabol? Oo, ako ang kabit, at kayong dalawa ang tunay na magkapareha. Run, run. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Bitiwan mo ako. Run, run. Nagkamali ako, pero hinding-hindi kita niloko. Biro lang iyon sa pagitan ng mga nakatatanda. Si Lin Shuyaw lang ang naniwala. Hintayin mo ako. Tiyak na kakausapin ko ang mga magulang natin para linawin ang lahat. Guyiye, talaga bang hindi mo ako lolokohin? Pangako. Lin Shuyaw, ngayong huli na ang lahat, tsaka ka lang magmamadali. Sabi na nga ba, ako na ang nauna. Para lang matanggal ako sa pagiging top student, ginamitan niyo pa ako ng ganda at alindog para akitin akong bumagsak ng paunti-unti. Talagang pinagplanuhan niyo itong mabuti. Yao Yao, congratulations! Ikaw ang number 1 sa buong eskwelahan na nakakuha ng scholarship. Napakagaling mo. Yao Yao, ang galing-galing mo talaga. Tauran, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung may maipagmamalaki ka pa sa akin. Okay lang iyon. Ginamit ko lang ang oras na ginugugol ng iba sa pakikipag-date para mag-aral ng mabuti. Tumingin kayo rito. Ito ang ating magaling na estudyante na laging nakakakuha ng malaking scholarship, si Tao. Sino ang mag-aakala na ang scholarship grades niya ay siya pang pinakamababa? Sabihin mo nga, hindi ka ba nahihiya? Akala ko ba matalino at laging nasa taas? Pabaya na pala. Nabalitaan ko rin na mahirap lang siya at nakulong ang tatay niya dahil sa utang sa sugal. Pumasok lang siya sa paaralang ito para sa pambayad sa gamot ng nanay niya. Sayang naman. Nakakaawa talaga. Isang mahirap na estudyanteng umaasa lang sa scholarship na nakuha sa pagiging una, para lang pandugtong sa buhay ng nanay niya, at naglakas loob pa na hindi mag-aral ng mabuti. Ngayong wala na ang scholarship, paano na ang nanay mo? Hala, baka naman tuluyan ka ng maging ulila niyan. Tama na iyan. Run, run. Huwag kang mag-alala. Ang pambayad sa ospital ng nanay mo. Gagawan ko ng paraan yan. Ikaw Tao, sinabi ko na sa iyo, ang slot na para sa akin, hindi mo basta-basta makukuha. Ano? Gusto mo bang lumuhod at magmakaawa sa akin? Kapag naging masaya ako, ibibigay ko sa iyo ang pera para pandugtong sa buhay ng nanay mo. Maaari ko namang gawin iyon. Aba, luhod na. Ito na ang tanging pagkakataon mo. Oo nga, luhod na. Bilisan mo, lumuhod ka na. Ganun nga, lumuhod ka. Lin Shuyaw, tama na yan. Run, run. Sumama ka sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo. Guyiye, hindi ka pa ba napapagod sa pag-arte? Anong ibig mong sabihin? Guyiye, bakit ka pa nagpapanggap? Kung ano man ang kinasapitan ko ngayon, hindi ba't ikaw naman ang may gawa nito? Guye, ano ba itong pagpapanggap mo? Akala mo ba talaga ay wala kang kasalanan? Kailan mo pa ito nalaman? Tagumpay ka talaga, Lin Shuyaw. Nagawa mong pagsabayin ang pag-ibig at ang iyong pag-aaral. Ano sa tingin mo ang pakiramdam na mawala ang lahat sa iyo? Nagsisimula pa lang ang malas mo. Lin Shuyaw, sana ay makangiti ka pa mamaya. Tingin kayo, narito na siguro mula sa admissions office. Ang taga-Huaking Admissions Office,
Bakit dumating siya agad dito? Siguradong narinig nila na masyadong maganda ang iyong mga marka, kaya hindi na sila makapaghintay na hanapin ka. Taoran, masaya ka pa ba? Sa simula't simula pa lang, isa ka lang namang walang kwentang nagpapanggap. Magandang araw po, Guro. Magandang araw po, Guro. Magandang araw po, Guro. Naparito ako para ibigay ang slot para sa graduate school ng watching. Sino po rito? Si kamag-aral na si Taoran? Ano, si kamag-aral na si Taoran? Sir Guro, parang mali po ang nabasa ninyong pangalan. Si estudyanteng si Lin Shuyao po ang nakakuha ng unang puwesto sa exam para sa postgraduate recommendation. Magandang araw po, Guro. Ako po ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa exam. Ako po si Lin Shuyao. Hindi ako nagkakamali sa pangalan. Ang hinahanap ko ay si kamag-aral na si Taoran. Sino po sa inyo si classmate Tao? Guro, ako po si Taoran. Guro, ako si Taoran. Student na Taoran, kumuha sa iyo ang Huaqing University bilang special na graduate student. Ito ang iyong admission letter. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Hindi ako naniniwala. Si Yao Yao ang top 1 sa buong paaralan. Bakit hindi nyo siya tinanggap? Sa halip ay ang kinuha nyo pa ay ang huling-huli sa klase? Ito, napakawalang katarungan naman nito. Totoo. Bakit napaka-unfair naman ng Huaching University? Oo nga, 440 puntos ang nakuha ni Lin Shuyao, habang 40 puntos lang ang kay Taoran. Napakalayo naman ng agwat nila. Oo nga. Sigurado may nangyayaring milagro rito. Tama. Alam ko na. Hindi ka naman talaga ang guro ng Huaching University. Tama ba ako? Hala, lumabas din na ikaw ay bayaran lang ni Taoran para lang mapanatili ni Taoran ang kaniyang image bilang matalinong estudyante ay talagang nagpakapagod pa siyang mag-imbento. Ganoon pala iyon. Sabi ko na nga ba, paanong mangyayari iyon? Taoran, nakakadismaya ka talaga. Oo nga, paano niya nagawang gumawa ng ganoong bagay? Tungkol dito, ito ang aking opisyal na litrato sa website ng Huaching University. Maaari niyo itong tingnan. Ang pagpili ng estudyante sa Huaqing University ay isang seryosong bagay. Hindi namin gagawin na sa usaping ito ay magbiro lang. Wow! Totoo nga. Lin Shuyao. Nagustuhan mo ba ang regalong inihanda ko para sa iyo? Lin Shuyao. Nagustuhan mo ba ang sorpresang inihanda ko para sa iyo? Taoran, huwag kang masyadong mayabang. Kahit naguro ka pa sa Huaqing University, ano naman ngayon? Sa Huaqing University, ang pagtanggap sa estudyanteng pinakamababa sa pagsusulit na may 40 puntos lang. Makatuwiran ba iyon? Saka, kung ganyan kaluwag ang inyong paaralan sa pagtanggap, hindi ba dapat kayong magbigay ng paliwanag? Tama ba ako, guys? Oo nga, tama yan. Paano itong nangyari? Kapag hindi ito nalinaw sa araw na ito, hindi namin kayo titigilan. Hemp, Oo, hindi pa tapos ito. Hindi patas? Magpaliwanag kayo. Madaya, may sabuatan dito. Ano ba talagang nangyayari? tingnan nyo. Ito ang basehan ng Huaqing University sa pagpili. Taoran, sabihin mo sa amin, tingin mo ba karapat-dapat ka? Ano? Tama naman po ang sinabi ni classmate Lin. Hindi nga naging maayos ang pagpili. Kaya, mas mabuti pang bitawan ko na lang ang slot na ito. Buti naman kung ganoon. Sandali, Taoran. Huwag kang padalos-dalos. Mahigpit itong utos ni Punong Guro. Ikaw lang ang tanging para sa posisyon na ito. Para sa kanya lang? Bakit? Binibining Taoran, huwag kang padalos-dalos. Ito ay mahigpit na utos mula kay Punong Guro. Ang slot na ito ay para lamang sa iyo. Para sa kanya lamang? Sa anong dahilan? Hindi ko alam kung bakit napakabagsik ng ugali niyo kay Taoran. Pero, karapat dapat talaga siya sa Huaching slot. Bakit? 40 puntos lang ang nakuha niya. Ang 40 puntos na iyon ay dahil nakuha niyang perpektong puntos sa bonus question.
Perpektong puntos sa bonus question? Ang problemang ito ay isang napakahirap na academic challenge sa loob ng 100 taon, ngunit nagawang sagutan ito ni Tauran. Kung nanaisin niya, maaari siyang pumasok sa kahit anong kilalang universidad sa mundo. Ganoon ba siya kagaling? Diyos ko, ito ba? Masasagot ba talaga iyon? Paano naging posible iyon? Sinuri ko ang tanong na iyon pagkatapos ng pagsusulit. Sa loob ng huling 50 taon, 3 eksperto lamang ang nakagawa na maisulat ng buo ang mga hakbang para malutas ang problemang ito, at mga hakbang lang iyon. Hanggang ngayon ay wala pang nakakahanap ng sagot. Ito ay parang isang higanteng bato sa tuktok ng karunungan. Talaga bang naigagalaw ito ni Tauran? At isa pa, ang dahilan kung bakit si Tao ay walang puntos sa ibang mga tanong ay dahil hindi siya sumunod sa panuntunan sa pagsagot sa mga answer card na iyon. Ibig sabihin, ang pagbaba ng mga marka ni Ranran nitong mga nakaraang araw ay pagpapanggap lamang? Alam ba niya ito mula pa noong simula? Tungkol sa aking mga marka, may reklamo pa ba si classmate Lin? Ikaw, Pagdating sa nakuha kong grado, may reklamo pa ba si classmate Lin? ikaw, Lin Shuyao. Pasensya na at binigo kita. Hindi nangyari ang iyong plano, na dahil sa pakikipagrelasyon kay Gu Yiye, ay mawawala ang lahat sa akin. anong plano? Anong sinasabi mo riyan? Kuya Yiye, makipagrelasyon ka kay Tao Ran? Sa ganoong paraan, ay wala na siyang oras para mag-aral. Bruha, tapusin na kita. Lin Shuyao, ang laro natin ay tapos na rito. Ang tindi ng balitang ito, kaya pala ang relasyon ni Tao Ran at Gu Yiye ay may ganito palang sekreto. Hindi ko akalain iyon. Matagal ko nang alam iyan. Ang kaibigan ko ay kapitbahay nila. Sabay silang lumaki. Nagtataka nga ako noon kung bakit itong si Guye ay biglang tumigil sa pakikipaglandian kay Lin Shuyao at sa halip ay nakasama si Tao Ran. Para lang sa Ranggo ay nagawa niya ang ganyan? Talagang nakakasuka itong si Lin Shuyao. Para lang sa ranking, nagawa mo pa ang bagay na ito. Nakakasuka talaga ang ginawa ni Lin Shuyao. Kayo, Ganoon ba yon? Tumahimik ka. Magsitigil kayo. Wala kayong kaalam-alam kung gaano kaimportante ang bagay na ito kay Yaw Yaw. Kahit gaano pa kaimportante yan, daig pa ba nito ang pambayad sa gamot ng nanay niya ha? Mapagpaimbabaw? Classmate Tao, pag-usapan natin ito ng maayos. Madaling pag-usapan ang mga benepisyo mo. Sige, Guro. Mag-usap tayo habang naglalakad. Ranran? Ranran, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Kuya Yeye, wag kang aalis. Bitawan mo ako. Kailangang magpaliwanag kay Ranran ng malinaw. Tauran, laging na lang si Tauran. Kuya Yeye, hindi mo ba maintindihan? Hindi ka talaga gusto ni Tauran? Sinasamantala lang niya ang sitwasyon. Lin Shuyao. Gu Yiye. Tapos na ang laro. Dapat ko na ring simulan ang sarili kong buhay. Ranran? 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 Tauran, tungkol sa ward ng iyong ina, inaayos na ng paaralan ang mga dokumento. Sa loob ng maikling panahon, ililipat na siya sa mas magandang ward at ang lahat ng gastusin ay sasagutin ng paaralan. Maraming salamat po, instruktor. Maraming salamat sa paaralan. Hindi ko po talaga alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Gagalingan ko po ng husto at hindi ko bibiguin ang paaralan. Ito ay gantimpala sa paglutas mo sa mahirap na problemang pang-akademiko. Ito. Lahat ba ng ito ay para sa akin? Siyempre, ang lahat ng ito ay nararapat lang sa iyo. Bukod sa isang villa sa gitna ng syudad.
at 2 milyong dolyar na pabuya. Si Akademikong Lee mula sa Math Department ay personal na gagabay sa'yo. Nag-apply din ng paaralan ng pinakamataas na uri ng scholarship at iba't ibang pahintulot sa laboratorio. Bagaman, hindi alam ng iyong guro kung ano ang mga pinagdaanan mo kamakailan. Isa ka talagang bihirang henyo sa loob ng 100 taon. Umaasa ang iyong guro na ibubuhos mo ang lahat ng iyong atensyon sa iyong mga susunod na pananaliksik. Guro, umasa ka na itutuon mo ang lahat ng atensyon mo sa mga susunod nating pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala, guro. Kung ganoon, magkita na lang tayo sa paaralan. Sige po, magkita tayo sa paaralan. Balang araw, sana ay matulungan mo pa po ako, guro. Isang daang puntos na naman. Napakagaling talaga ng ating Ranran. Mama, tama po ang sinabi nyo. Na ang pag-aaral ng mabuti ay talagang may saysay. Mama, ipinapangako kong magsisikap ako upang maging mas mahusay pa sa sandaling magising ka. Mama, pagsisikapan ko na maging mas mabuting tao hanggang sa magising ka. Ranran, sa wakas nahanap na rin kita. Guyeye, bitawan mo ako. Tapos na tayong dalawa. Ano pang ginagawa mo rito? Ranran, ako, nakikiusap ako na bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko talaga kayang wala ka. Mahal na mahal talaga kita. Pwede ba? Bakit naman kita bibigyan ng pagkakataon? Ang sinasabi mong pag-ibig, simulat sa pool ay isa lang itong laro. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Tsaka isa pa, hindi kita minahal kailanman. Ranran, marami tayong pinagdaan ng masasayang sandali. Sinabi mo noon na mahal mo ako, mahal din kita. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon? Pwede bang magsimula uli tayo? Guyiye, itabi mo na yung basura mong nararamdaman. Simula pa lang noong lumapit ka sa akin, alam kong may balak ka, hindi ba? Tapos ngayon, magpapanggap kang seryoso ka? Inaamin ko, na sa simula ay ginawa ko iyon dahil kay Lin Shuyao. Pero sa panahon na magkasama tayo, napagtanto kong ako ay hulog na sa'yo. Ranran, alam kong may atraso ako sa'yo. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero hindi ko talaga kayang wala ka. Pero hindi ko talaga kayang mawala ka. Hindi mo kayang mawala ako? Oo, Ranran, gustong gusto talaga kita. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang lahat. Gagawin mo ang lahat? Paano si Lin Shuyao? Anong balak mong gawin? Hello, Tay. Bata pa lang tayo ay itinuring ko na si Lin Shuyao bilang isang kapatid lang. At kailanman ay wala kaming pag-asa sa isa't isa. Linawin mo ito kay Pamilyang Lin. Tapusin na ang sinasabi ninyong kasunduan sa kasal ng bata pa. Ranran. Narinig ko ang lahat. Narinig nyo na lahat? Ranran, ikaw. Kuya Yiye, paano mo nasabi iyon kay Uncle Gu? Tauran, ginagamit ka lang niya? Oo. Tama ang sinabi niya. Kaya simula ngayon, maaari bang kayong dalawa ay lumayo sa akin? Tauran, anong ikinatutuwa mo? Magtalo lang kayo dyan. Wala akong oras na makipaglaro sa inyo. Ranran? Ranran. Brother Yiye. Lin Shuyao? Lumayo ka sa akin simula ngayon. Brother Yiye. Guyiye. Tauran, kung hindi mo gagawing maayos ang buhay ko, mas lalong hindi kita hahayaang maging masaya. Tapos na ang lahat.
Hello, Lina. Naaalala ko si Tauran. Hindi ba't mayroon siyang utang sa online loan na hindi niya mabayaran? At ang tatay niyang nasa loob ng kulungan, tama? Tulungan mo akong mailabas siya sa piyansa. Tignan niyo ito. Tignan niyo ang lahat. Ito ang asawa ko. Siya ay may sakit. Kaya ayaw umuwi ng anak ko. Ang kaawa-awa kong asawa. Aray! Ang anak ko. Kailan ka pa nakalabas ng kulungan? Nakapasok ang anak ko sa napakagandang paaralan. Bilang isang tatay, siguradong gagawa ako ng paraan para makalabas at mag-celebrate. Ranran, nandito si Papa para sunduin ka at iuwi sa bahay. Bitiwan mo ako. Wala na tayong kaugnayan sa isa't isa. Matagal na kayong hiwalay ni Mama. Ano bang pinagsasabi ng batang ito? Kahit nahiwalay na kami ng nanay mo, ako pa rin ang tatay mo. Kahit pa nag-divorce na kami ng mama mo, tatay mo pa rin ako. Tay, anong klaseng tatay ka? May malubhang sakit si Mama, pero sa halip na humanap ka ng paraan, niloko mo pa ako at kinuha ang perang kinita ko sa 3 trabaho na pambayad sana sa ospital ni Mama. Bata pa lang ako, wala ka nang ginawa kundi manghingi ng pera, hindi ka na umuuwi sa bahay, at kapag hindi ka nabibigyan, sinasaktan mo kami ni Mama. Wala akong tatay na katulad mo. Kayong lahat, pakinggan niyo ako. Ang anak ko, wala siyang utang na loob. Iniisip niya kasi na ngayong nakapasa siya sa graduate school ng Hwa-Ching University, ay ang galing-galing na niya, kaya ayaw na niyang kilalanin ng tatay niya. Para lang talikuran ng sariling ama, gumawa pa siya ng mga ganyang kasinungalingan. At gusto pa niyang putulin ang ugnayan sa akin. Tama siya? Kaklase? Kahit ano pa ang mangyari, tatay mo pa rin siya. Oo nga, ang bawat pamilya naman ay may sariling problema. Pag-usapan niyo iyan ng maayos. Ranran, talagang wala nang magawa ang papa mo. Ranran, anak, wala na talagang magawa si Papa. Malubha ang sakit ng mama mo ngayon at kailangan talaga namin ng pera. Kailangan kong magtrabaho. Hindi ko kayang kumuha ng mag-aalaga, kaya kailangan ng mama mo ng mag-aalaga sa kaniya. Umuwi ka na kasama si Papa, ha? May sakit ang mama mo. Kailangan niya talaga ng mag-aalaga. Sasamang umuwi sa iyo? Kapag sumama ako sa iyo, hihintayin mo lang na maibenta ako para may pampusta ka na naman sa sugal? Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang sugarol na gagawin ang lahat para sa pera. Ikaw, wala kang utang na loob na anak. Ang mama mo ay nakaratay pa rin sa banig ng karamdaman. Natatakot ka lang na umuwi para alagaan siya dahil baka masira ang kinabukasan mo at nakukuha mo pang magsinungaling dito. Tingnan nyo ito, tingnan nyo. Tingnan nyo ang nangyayari. Ganito na ang sinasapit ng mama mo ngayon. May konsensya ka pa ba? Husgahan niyo po kami, ang kawawa kong asawa. Tauran, sinabi ko na sa'yo na hindi kita lulubayan. Itigil mo na ang pag-arte. Ganito na ang lagay ng nanay mo at sasabihin mong nag-aarte lang ako? Ikaw itong malinaw na nag-aarte. Sige. Dahil hanggang ngayon ay nagsisinungaling ka pa rin. Ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng tao ka talaga. Tignan nyo. Ito ang mga text message para sa paniningil ng utang. Ipinadala pa ito sa cellphone ko. Lubog siya sa napakaraming utang. At sa pagkakataong ito, hindi niya talaga intensyong pauwiin ako para alagaan si nanay. Gusto lang niya akong lokohin na bumalik para ipagpalit muli sa pera. Ano ang pinagsasabi mo? Ito ay panloloko lang na mensahe. Mga peking text lang yan. Peking text? Itatangin mo pa rin ba hanggang ngayon? Kung talagang nagmamalasakit ka kay nanay, bakit pati pambayad sa ospital ay wala kang mailabas? Walang hiya kang anak? Talagang tuturuan kita ng leksyon. Tumigil ka. Walang hiya kang anak. Papatigilin kita sa ginagawa mo. Tigil.
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nasa loob ka ng paaralan. Pasensya na po sir, pakinggan niyo muna ang panig ko. Walang utang na loob ang batang ito, may sakit ang nanay niya pero ayaw niyang umuwi. Nakapasok si Taoran dito sa paaralan dahil sa pagiging full scholar, libre ang tuition at panggastos niya dito. Hindi niya kailangan ng kahit isang kusing sa inyo, kaya huwag kang gumawa ng kwento. Manloloko. Basura? Binebenta mo ang sarili mong anak. Ikaw, Pasensya na, classmate. Nagkamali kami ng hinala sa'yo. Oo nga, hindi dapat kami naniwala agad sa isang panig lang. Halika na, Taoran. Asikasuhin na natin ang enrollment mo. Guard, paalisin ang manlolokong iyan. bitiwan niyo ako. Ang laking tamad talaga nito. Mukhang kailangan ko na namang kumilos para tulungan siya. Lumabas ka. Huwag ka nang magtago. Alam kong sinusundan mo ako. Ranran. Anong ginagawa mo rito? Ako? Alam ko ang tungkol sa nangyari sa tatay mo. Natatakot ako na baka hanapin ka niya, kaya naman. Kaya sinusundan mo na ako? Gusto ko lang. Natatakot lang akong guluhin ka niya. Huwag mong pakialaman ang pamilya ko. Huwag mo na akong sundan. Kapag nahuli pa kitang sinusundan ako ulit, may kalalagyan ka. Ranran. Hello? Ranran, nasaan ka? Nag-aalala ako para sa kaligtasan mo. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Bruwang bata ka. Sinabi ko na sa iyo. Hindi ka makakatakas. Hello? Hello? Bakit biglang naputol ang tawag? Nasa panganib ba si Ranran? Ang galing ng gamot na binigay mo. Pinatulog ko na siya at isinakay sa sasakyan. Anong susunod na gagawin? Dadalhin siya ng Draper sa lugar kung saan siya nararapat. Ang pinangako mong $500,000 sa akin, kailan mo ipapadala? Kapag nandoon na siya at nakuha ko na ang gusto ko, itutuloy ko agad ang pagbayad ng pera. Bilisan nyo. Bakit ba kayo nagtatagal? Hindi maganda ito. Isa, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000. Simula ngayong araw, anak ko na ang mapapangasawa ng anak mo.
Heto, bantayan niyo siya. Sige po, sige po. Kapag hinayaan niyo siyang tumakas, kayo ang mananagot sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Mag-ingat kayo. Dahan-dahan lang mag-ingat. Mrs. Ang babaeng ito, ang himbing pa ng tulog. Halika rito, pupunasan kita para maging malinis at maganda para magsama na kayo ng anak ko sa silid. Mabuti iyan. Anong gagawin niyo sa akin? Nasaan ako? Misis ko, gising ka na? Ito na ang bago mong tahanan at ako ang biyenan mo. Ano? Ano? Pakawalan niyo ako. Pagdukot ito, tatawag ako ng 911. 911? Ang sarili mong tatay ang nagdala sa iyo rito. Sa tingin mo ba ay makikialam ang mga pulis dito? Mrs. Gusto ko nang matulog. Ina. Sige na, matulog ka na. Simula sa araw na ito, ang anak ko ay maging tunay na lalaki na. Ayos. Ako, papunta na ako, Mrs. Hehe, Mrs. Nandito na ako, Mrs. Lumayas ka. Umalis ka sa harapan ko. Ang sakit. Ayaw makipagtulog sa akin ni Mrs. Nako, Dabaw, wag kang umiyak, wag kang iiyak. Ina, mamaya lang ay mapapasunod din natin ang asawa mo at sasamahan kanyang matulog. Kayo. Huwag kayong lalapit. Subukan niyo lang lumapit. Walang hiya ka. Ano namang gagawin mo kung lumapit ako? Anak, halika rito. Hawakan mo siya. Huli ka. Nahuli na kita, Ina. Ito ay galing mismo sa tatay mo. Sinabi niya na kapag inumin mo ito, siguradong susunod ka sa anak ko. Pagsisilbihan mo siyang mabuti para bigyan ako ni Pamilyang Lee ng isang malusog na apo. Sa darating na panahon, maging maganda ang buhay mo rito. Ikaw. Kayo. Anak, iyong video kahapon, naaalala mo pa ba? Matulog. Matulog na. Matulog na? Matulog na tayo. Nagmamakaawa. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakawalan niyo na ako. May pera ako. Pwede ko kayong bigyan ng pera. Pakawalan niyo lang ako. Pera? Hay naku, magiging asawa ka na ng anak ko. Kaya ang lahat sa iyo ay amin na rin. Anak, gawin mo lang kung ano ang nasa video. Siguradong kaya mo iyan. Sige, sige. Matutulog na. Huwag. Matutulog na. Huwag po. Matutulog na tayo? Ayoko. Huwag. Aray! Ang kamay ko! Ang kamay ko! Tulog na tayo. Ayoko. Ang kamay ko. Ang kamay ko. Tatakas ka pa? Gusto mo pa ring tumakas? Saan ka pupunta? May mestiza ang asawa ko. Hindi maaari. Ang puti ng asawa ko. Guyiye. Tulungan mo ako. Ay. Pagbabayarin kita. Sino ka ba? Bakit mo ako pinipigilan sa aking asawa? Ran. Aye. Masyadong mainit. Napakasakit. Ran. Sandali lang. Dadalhin kita sa ospital. Nay, ang asawa ko. Sinong walang hiyang? Ang nanggulpi sa anak ko. Mama, ang asawa ko. Habol, asawa mo iyon. Aye. Nahihirapan ako. Magtiis ka muna. Dadalhin kita sa ospital. Tulong! May kumuha sa manugang ko. Aye. Nahihirapan na ako. Hindi ko na kaya ito. Lumaban ka pa ng kaunti. Dadalhin kita sa ospital. Tulungan mo na ako ngayon. Pwede ba? Nagmamakaawa ako sa iyo.
Walang hiya. Ran. Hindi ito ang tamang lugar. Ran. Itigil na natin ito. Wag. Ran. Gising ka na ba? Nandito ako sa... Ito. Nandito ka sa bahay ko. Kasi kagabi, hello? Talaga po. Napakagaling. Salamat po. Ran, nakaschedule na ang eksperto mula sa ibang bansa. Maari nang maoperahan ang nanay mo agad. Talaga ba, Guyiye? Salamat sa iyo. Siguradong magiging maayos ang kalagayan ni nanay. Huwag kang mag-alala. Siguradong magiging maayos ang lahat. Doc, ang nanay ko po, kumusta na po ang nanay ko? Dok, ano na po ang sitwasyon? Huwag kayong mag-alala, naging matagumpay ang operasyon. Ma, sa wakas ay gising ka na. Miss na miss po kita. Ran. Huwag ka nang umiyak. Lahat ng ito ay lilipas din. Ma, si Guyiye po ito. Ang paggising mo ay utang po natin sa kanya. Tita, ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Malaki na ang aking si Ran dahil may nobyo na siya. Tauran, huwag ka munang magdiwang. May inihanda akong magandang palabas para sa iyo, kaya pakaabangan mo ito. Lin Shuyao, ikaw ba yan? Ran? Ano ang problema? Wala ito. Ye. Classmate Tao, nakatanggap kami ng isang lihim na sumbong. Sinasabi na ang pagkakapasok mo sa posisyon ay dinaan sa pera at saka ano po? At pinaghihinalaan ding pineke mo ang iyong pag-aaral. Paano naman mapapapeke ang mga sulat ko? Nagbayad ba ako ng ibang tao o gumawa ng maling impormasyon? Classmate Tao, huwag ka munang masyadong mag-alala. Ang Huaching ay hindi pumapayag sa mga sabi-sabi, ngunit kailangan mo ring makiisa sa investigasyon. Kapag lumabas na ang resulta nito, ay kusa na lang mawawala ang mga maling balita. Paano naman po ako makikipagtulungan? Kailangan mo munang itigil ang iyong klase habang naghihintay ng balita mula sa eskwelahan. Anong klaseng investigasyon po ito? Wala pang lumalabas na formal na resulta, pero ititigil nyo na ang klase ko. Mag-ingat ka sa iyong inaasal ngayon. Utos ito ng eskwelahan at wala nang usapan pa rito. Ang apelyido rin ni Director Lin ay Lin? Kamag-anak ba siya ni Lin Shuyao? Sige. Makikipagtulungan ako. Sana lang ay si Director Lin ay agad na magbigay ng katarungan sa akin. Ran? Anong nangyari? Wala naman. Anong wala? Inimbestigahan ka ng Huaking. Problema ko na ito. Huwag mo na akong pakialaman. Ran, gusto lang kitang tulungan. Subukan mong lumapit muli kay Guyiye. Hindi ako magdadalawang isip kung ano ang gagawin ko sa iyong ina. Guyiye, huwag mo na po intindihin ang problema ko. Ran. Itinatanggi ko na noong panahon ng rekomendasyon ko ay nagkaroon ng anumang suhulan o korupsyon.
Ang lahat ng nakamit ko ay dahil lamang sa aking sariling sikap at kakayahan. Ito ang lahat ng records ng pag-uusap namin ng admissions office guro. Kung interesado po kayo, maaari itong pakinggan ng mga guro. Classmate tao, sigurado ka ba talaga na wala kang ginamit na maduming paraan para makuha ang iyong slot sa paaralang ito? Maduming paraan? Ang tinutukoy niyo po ba ay ang mga sumbong na walang basehan? Isa ka lamang mag-aaral dito sa kolehiyo. Paano mo ipapaliwanag na ang mahirap na problemang iyon ay nalutas mo ng mag-isa? Ito po ang lahat ng proseso at mga dokumento kung paano ko nalutas ang problemang akademiko na iyon. Maaari niyo po itong tignan, mga guro. Pero narinig ko na ang iyong ina ay sumailalim sa isang napakamahal na operasyon. Ang pinanggalingan ng perang ito ay hindi malinaw. Maaari mo ba itong ipaliwanag? Di malinaw ang pinagmulan ng perang ito? Maaari mo bang ipaliwanag ito? Ang gastos sa pagpapagamot ng aking ina ay bahagi na nagmula sa aking scholarship at sa aking student loan. At ang kabilang bahagi ay tulong mula kay Guyiye. Mayroon po akong kasunduan sa pautang. Ito ba ay para pagtakpan ng korupsyon? Isang peking dokumento na sadyang ginawa? Director Lin, ipinapanatili ko ang aking karapatan na kasuhan ka sa pag-atake mo sa aking pagkatao. Ang kasunduang ito sa pautang ay maaari mong ipasuri sa isang abogado. Bakit ka naman bibigyan ng tulong ni Guye? Ang kaklaseng si Guyiye ay tumulong sa aking ina dahil sa konsensya at saka ang tulong na ito ay wala kahit anong kinalaman sa aking recommendation sa graduate school. Guyiye, sinasabi ko sa iyo, kailangang umalis ni Tauran sa Huaching. Kapag tinulungan mo siya, tapos na tayo. Ang recording na ito ay wala namang pinapatunayan. Ang recording na ito ay kahit paano ay nagpapatunay na ang sumbong na ito laban sa akin ay may masamang motibo, hindi ba? Totoo bang nasangkot sa anomalya si Tauran? Sigurado iyan. Kung hindi, bakit pa siya iimbestigahan ng school? Hindi mo talaga masasabi ang tunay na kulay ng isang tao. Gusto niyo ba akong pabagsakin gamit ang chismis? Ranran? Ayos ka lang ba nitong mga nakaraang araw? Ayos lang ako. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Pero, na-freeze ang scholarship mo, di ba? Pwede naman akong mag-apply bilang working student o kaya naman ay mag-tutor. Laging may paraan, hindi ba? Ranran, gusto kitang tulungan. Hindi na kailangan. Guyiye, dapat ay pagtuunan mo na rin ng pansin ang sarili mong buhay. Napaka-ipokrita talaga. Kunwari ay malinis. Galing sa mahirap na lugar, wala namang mapapala. Ang mga dalaga ngayon talagang nakakamangha. Wala ka ng kwenta? Pupunta ako sa laboratorio. Hindi ako pwedeng maapektuhan ng mga ito. Guro, Para maiwasan ang gulo, ang pamunuan ng paaralan ay pinagbabawalan ka ng sumali sa proyektong ito. pero sa proyektong ito, ibinigay ko ang lahat ng pagsisikap ko. Alam ko, ibinigay ko rin ang lahat ng makakaya ko, subalit masyado ng malakas ang panggigipit ng publiko. Ibig sabihin ba nito? Andito na lang ako susuko. Anak, pasensya ka na. Palipasin mo muna ang ingay. Nandito pa naman ako. Ang iyong mga pinaghirapan. Itatago muna ni Guro para sa iyo. Mag-ingat kay Director Lin. Doktor, ang nanay ko. Maayos naman ang kalagayan niya ngayon. Pero Pero ano po, doktor, sabihin niyo na po ang totoo.
Kailangan ng nanay niyo ng isang espesyal na imported na gamot para mabuhay. Kaso ang gamot na ito ay itinigil muna ang pag-import at wala nito sa buong bansa. Kung hindi natin ito makukuha bago maubos ang supply niya, ang buhay ng nanay niyo ay posibleng hindi na magtagal. Hindi. Hindi maaari. Siguradong may iba pang paraan, di ba po? Sa ngayon ay wala pang ibang opsyon. Sinubukan na naming makipag-ugnayan sa ibang ospital para sa gamot, pero sa kasamaang palad ay wala kaming nahanap. Bakit nangyayari ito? Ito ay dahil kay Lin Shuyao. Mag-ingat ka kay Director Lin. Kapag muli mo pang ginalit si Guyeye, hindi ko masisiguro kung ano ang magagawa ko sa nanay mo. Ran. Guyiye. Huwag kang lalapit sa akin. Mangyaring lumabas ka na. Ang cyberbullying, ang issue sa paaralan, at ang pagkaantala ng gamot. Ikaw ba ang may gawa ng lahat ng ito? Lin Shuyao? Sumagot ka sa akin! Ano naman kung ako nga, dahil sa kanya, paulit-ulit mo akong hinalay sa kahihiyan? Iniwan mo ako? Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Matagal ko nang sinabi sa iyo, walang posibleng mangyari sa ating dalawa. Pwede bang huwag mo akong saktan ng ganito? Lin Shuyao? Isipin mo na lang ang magiging resulta nito. Guyeye, huminto ka dyan. Ano ba talaga ang binabalak mo? Ginamit mo ang kapangyarihan ng pamilya para lang ipatigil ang supply ng mahalagang gamot. Kapag nalaman ito ng publiko, ang buong pamilyang Lin ay madadamay ng dahil sa iyo. Alam mo ba yon? Pa, gusto kong masira ang reputasyon ni Taoran. Gusto ko siyang magdusa ng husto. Kahit gamitin ko pa ang lahat ng aking lakas, sisiguraduhin kong mawawala na siya ng tuluyan. Hindi dapat ito ang nangyayari. Bakit niyo ba ako pinipilit lahat? Hay nako, talagang si Guyeye, tinotoo ang pakikipagkalas ng relasyon sa pamilya niya. Dahil sa babaeng iyon, tunay na pag-ibig nga siguro ito. Dahil hindi na niya itutuloy ang pagmana sa malaking kumpanya. Matindi rin ang diskarte ni Tauran. Ang galing niya. Ako, si Gu, Ye, ay narito upang ihayag. Tuluyan ko ng tinalikuran ang karapatan ko sa pamana ng pamilyang Gu, pati na ang lahat ng kaukulang pribilehiyo nito, at formal ng kumala sa aking pamilya. Mariin kong kinukundena si pamilyang Lin sa sistematikong paninira sa inosenteng estudyante na si Taoran. Pakinggan niyo ang panig at bigyan ng hustisya si Taoran. Guyiye, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Baka ito na ang pagkakataon. Habang abala pa sila, at ang atensyon ng lahat ay nakay pamilyang Lin at Guyiye, kailangan kong magmadali. Sa pagkakataong ito, hindi ako pwedeng matalo. Kumapit ka lang. Hintayin mo ako. Nahanap ko na. Sa wakas ay nahanap ko rin. Lin Shuyao. Director Lin, pamilyang Lin. Walang makakatakas sa inyo. Uncle, tulungan mo naman ako. Sa tuwing naiisip ko ang tungkol kay Taoran, na maayos ang buhay niya dahil sa akin, ay sumasama ang loob ko. Hindi ko na ito makayanan. Halos hindi ko na kayang tiisin. Ayos lang yan. Sige na. Yao, huwag ka nang umiyak po.
Makinig ka kay Tito? Sisiguraduhin ni Tito bukas na. Hindi ka na muling maagrabyado? Maliwanag ba? Opo. Tauran, humanda ka sa akin. Hindi ko akalain na si Tauran ay ganoon palang klase ng tao. Ngayong may ebidensya at testigo na, umpisa na ito ng katotohanan. Nakakasuka ang mga taong gagamitin ng talino sa masamang paraan. Kay Gu Yiye, napakabulag talaga niya. Anong tinitingin-tingin mo? Ginawa mo na, tapos ayaw mo pang pag-usapan ka ng mga tao? Sino ang tinutukoy mo? Ikaw? Sino pa ba? Bakit? Balak mo ba akong saktan? Sasaktan kita? Kasama, hindi ako basta-basta mananakit ng ibang tao ng walang dahilan. At isa pa, curious lang ako sa inyong pinagtsitsismisan tungkol sa akin. Mayroon ba kayong mga ebidensya? Sarili nyo ba itong nakita? O narinig nyo lang sa kung saan-saan? Kumakalat na iyan sa internet? Kailangan pa ba ng ibang ebidensya? Hindi lungga ng krimen ng internet. Sa pagpapakalat ng maling balita, siguradong may kapalit na parusa. Kaya pakiusap, huwag kayong sumunod na lang sa sinasabi ng iba. Dahil hindi ako madaling sumuko. Sisiguraduhin ko na ang mga taong sumusubok na sirain ang pagkatao ko ay magbabayad sa mga ginawa nila. Handa na ba ang lahat? Ayos na po ang lahat, Direktor. Nakakasiguro po akong walang magiging problema. Magaling. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi na makakabangon pa si Tauran. Maligayang pagdating sa ating live stream ng Cybercourt. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mag-aaral na si Tauran na inakusahan ng pandaraya sa kanyang pag-aaral at isasagawa natin ang isang pampublikong paglilitis. Iyon ang lahat ng aking paliwanag tungkol sa mga nakaraang mahihirap na problemang akademiko. Elder Mo, isang malaking oportunidad ito para sa iyo. Isang magandang pagkakataon upang makilala ang iyong pangalan. Shaolin, sigurado ka ba nagagana ang paraang ito? Elder Mo, huwag mong sabihing naniniwala ka talaga na ang isang batang paslit at walang alam na babae ay kayang lutasin ang 100 taon nang hindi masolusyon ang akademikong problema? Ano? Ba ang kinatatakutan nyo? Tauran, sa tingin mo ba ay maniniwala ang lahat sa iyo? O sa kagalang-galang na si Elder Mo? Sinasabi ko na nga ba, ang isang taong may markang 40 puntos lang sa pagsusulit? Paanong makakayang lutasin ang ganoon kahirap na tanong? Tauran, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Paano kung sabihin kong kaya kong patunayan na wala akong kasalanan? Ano ang ipapang protesta mo? Elder Mo, sigurado ka ba na ang mga dokumentong ito at ang mga litrato ng mga research material para sa solusyon ay sa iyo lahat? Siyempre,
Kung hindi ako, sino pa ba? Sigurado ka bang kumpleto ang impormasyong ito at walang anumang kulang? Sigurado ka bang hindi peke ang mga litratong ito? Siyempre, mag-isa ko itong tinapos lahat. Isa ka lang bata at walang karanasan. Naintindihan mo ba yan? Kung hindi mo naiintindihan, lumuhod ka sa harap ko at magmakaawa. Baka sakaling hindi na kita panagutin. Mayroon nga po akong hindi naiintindihan. Pakisabi po sa akin, Elder Mo, bakit? Sa mga dokumentong mag-isa mong ginawa, ay mayroong sarili kong watermark? Pakipaliwanag naman sa akin, Elder Mo, bakit sa mga dokumentong mag-isa mo raw tinapos, ay mayroong sarili kong watermark? Ay, pasensya na po, noong bata pa ako ay mahilig akong magdagdag ng kung ano-ano sa sanaysay dahil sa katamaran, at nakasanayan ko na iyon hanggang ngayon. Teka, mayroon pa rito na mga hindi malinaw na bahagi. Nitong huli, nakagawa pa ako ng mga bagong detalye na mas madaling intindihin. Kaya siguro, bakit hindi nyo tingnan ulit, Elder Mo? Ito. Paanong nangyari ito? Naghanda pala ang masamang babaeng ito. Naghahanda pala ang masamang babaeng ito. Napakagaling, Tauran. Hindi lang dahil sa maling gawain mo sa akademiko, ginamit mo pa ang maruming paraan ng pag-edit ng litrato. Director Lin, ito mang mga nota o pati ang mga watermark, kung sa tingin mo ay peke ang mga ito, malaya kang pumunta dito para suriin. O kaya pagkatapos ng broadcast na ito, maghanap tayo ng mga profesional para ikumpara ito. Ang 10,000 salita sa dokumentong ito at ang daming mga watermark dahil sa laking trabaho nito, sa tingin mo po ba ay magagawa lang iyan sa pag-edit ng litrato? Hayaan na. Naku, dahan-dahan lang po. Director Lin, mahalagang ebidensya iyan. Huwag mong sirain. Elder Mo, sasabihin mo pa rin po ba na ikaw ang nakasagot sa problemang ito? Gusto mo pa rin ba ng kredito para dito? Ang lahat ng ito ay sapat na para patunayan ang kawalan ko ng kasalanan, di ba? Director Lin, mga ito, sapat na ba para patunayan na wala akong kasalanan? O baka naman, ibibigay mo na naman ang pinaghirapan ko sa ibang tao? Gaya halimbawa ng pamangkin mo, na si Lin Shuyao. Tauran, huwag kang manira ng puri. Kailan pa ako nanira ng puri? Bakit? Lahat na lang ba ng bagay ay pamilya Lin nyo na ang dapat masunod? Tauran, gumamit ka ng mga ebidensyang hindi pa naman kumpirmado para linisin ang sarili mo? Napaka-utak mo talaga? Ngunit sayang, dahil hindi mo ito ginagamit sa tamang paraan. Ginamit mo ang sarili mong katawan para lang makakuha ng pabor? Tingin ko nga, mabuti pang sumunod ka na lang at magpakasal sa isang mayaman, imbis na dunggisan ang mundong ito ng mga eksperto. Ang lahat ba ng sinasabi mong mga dokumentong maglilinis sa pangalan mo ay binago lang din ba ng advisor mo para sa iyo? Ano bang pinagsasabi nyo? Anong pinagsasabi ko? Dapat ay alam mo na ang totoo? Dahil may hawak akong mga ebidensya rito. Wow! Ang litratong ito. Napakawalang hiya naman ito. Tignan nyo kung gaano siya kaduwag. Tauran, kahit na sinuspinde ang mga klase mo, ipinagtatabi ka pa rin ng pwesto ng iyong advisor, hindi ito ang karaniwang ginagawa ng kahit na sinong normal na advisor. Lin Tianxiang, ikaw. Ako ano? May mali ba sa sinabi ko? Tauran, anong masasabi mo tungkol sa nangyayari ngayon? Director Lin, mapapatunayan mo ba at papanindigan ang lahat ng sinasabi mo? Nasa harap na natin ang katotohanan, bakit ang tigas pa rin ng ulo mo? Sa tingin ko ay wala ka ng pag-asa. Ay naku, classmate tao, bilang isang direktor, at bilang guru mo rin, balak ko sana nabigyan ka ng konting respeto at dignidad. Pero sayang, napakapursigido mo sa maling gawa, kaya tutuluyan na kita. Ang pagnanakaw ng gawa ng iba ay may parusang hindi bababa sa 3 taong pagkakulong. Tauran o Tauran, dahil lang sa liit ng iyong garbo at kayabangan, sulit ba ito? Gusto ko rin itanong, dahil lang sa isang simpleng tao na gaya ko, isusugal mo ang buong kinabukasan mo, sulit ba iyon? Tauran, tigilan mo na ang pagmamatigas.
Malinaw na ang lahat ng ebidensya. Ano pang idinadahilan mo? Nasa harap na natin ang katotohanan. Bakit kailangan mo pang magsinungaling? Na-pressure ka ba? Pasensya ka na, huli na ang lahat. Ang litratong ito, dito namin tinatalakay ng aking guro ang mga resulta ng aming pag-aaral. Sa litrato namang ito, dito niya ako pinalakas ang loob noong sinuspendi ako sa klase. At heto pa ang isa. Sa lahat ng mga litratong ito, walang kahit anong ginawang masama rito. Ano? Paano nangyari ito? Ano? Nagulat ka, di ba? Inakala mong tuluyan mo nang sinira ang mga footage sa surveillance camera, di ba? Nalimutan ko palang sabihin sa iyo. Naayos ko na ang lahat. Salamat na lang sa ginawang kagaspangan ng iyong pamangkin, sa kahiyahiyang ginawa niya sa akin. Dati, nagtataka ako kung sino ang nasa likod ng mga pakana na ito, pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Dahil sarado na ang live stream, baka naman tayong mga walang kinalaman dito ay dapat na munang umalis. Elder Mo, huwag kang magmadali. Wala akong kinalaman dito. Si Director Lin ang humanap sa akin at nag-utos na gawin ito. Tauran, ano ba ang binabalak mo? Huwag kang masyadong kampante. Pagsisihan mo ang ginawa mo. Paano mo ako pagbabayarin? Ipagpapatuloy mo ba ang pang-aatake sa akin sa internet? O kukuha ka ng mga tauhan para gawan ako ng masama? Ay, muntik ko nang malimutan. Sa aking kapabayaan, paano ako maglalakas loob na maging walang galang kay eldest Miss Lin? Dahil kung tutuusin, kung makakabili ba ng gamot ang nanay ko, ay depende pa rin sa sasabihin ni Pamilyang Lin. Pasensya na, kaklaseng Lin Shuyao. Pagkatapos ng lahat, nakadepende sa kanila kung mabibili ko ang espesyal na gamot para sa aking nanay. Si Pamilyang Lin pa rin ang may huling desisyon. Pasensya na, classmate na Lin Shuyao. Ako. Manahimik ka. Ayos ka lang ba, Yaw-Yaw? Naglakas loob ka talagang saktan ako? Tauran, kung iniisip mo na napatunayan mo nang ikaw ang sumulat ng mga ito, sa tingin mo ba ay may silbi iyan? Huwag mong kakalimutan, meron ka pa ring matandang ina na nangangailangan ng pera. Ano ang silbi ng panandaliang kasiyahang ito? Maaari naman akong magpunta sa ibang bansa ng 2 taon at pagbalik ko, malilimutan na ng lahat ang totoong may-ari. Pagdating ng oras na iyon, doon palang magsisimula ang bangungot mo. Tama ka. Pero paano kung bagsak na rin si Pamilyang Lin? Anong ibig mong sabihin? Kapag nalaman ito ng lahat, madadamay ang buong Pamilyang Lin dahil sa iyo. Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Ngayon, alam mo na kung paano matakot. Huli na ang lahat. Doon sa Pamilyang Linyo, noong nangahas kayong palsipikahin ang kopya ng permit para sa espesyal na gamot, dapat handa kayo sa magiging kahihinatnan nito. Yaw-Yaw, sabihin mo sa akin, ito, hindi ito totoo, hindi ba? Ha? Nababaliw ka na ba, Yaw-Yaw? Bakit napakasarili mo? Bakit dinamay mo pa ang Pamilyang Lin sa kapahamakan mo? Hindi ganoon, Tito. Pakinggan mo muna ako. Hindi ganyan ang nangyari. Ano lang ako. Lin Shuyao, iyang hapdi na nararamdaman mo sa sarili mong katawan, kumusta ito? Tauran, pagbabayarin kita. Dalhin na sila. Anong ginagawa nyo? Wala akong kasalanan. Tapos na? Wala na ang lahat. Tauran, nanalo ka na. Mama, nanalo na tayo.